What is the Bible? Ano ba ang Bible? Pakibasa. Ready? Begin. Bible is the Word of God that shaped the history of the world. Yes. The Bible is the Word of God that shaped the history of the world. Ito lang ang libro o aklat na humubog sa kasaysayan ng sanlibutan. Ano? Na pag nalaman nyo ang buong istorya ng Bible at ang mga sinasabi dito, masasabi nyong totoo itong statement na ito. Okay? The Bible is not a collection of historical documents and information. It is a divine revelation of the creator of the universe that shapes the history of mankind. Ulitin ko the Bible is not a collection of historical documents and information na parang historical book siya, hindi. It is a divine revelation. Everybody say divine revelation. Of the creator of the universe. Yung lumikha ng mundong ito. Hindi siya yung nilikha niya lang yung earth, tas iniwan niya na, pinabayaan na. Wala na siyang ginawa. Hindi gano. Ito nangusap ang Diyos at itong humubog sa kasaysayan. Kaya apektado ang kasalukuyang henerasyon, kasalukuyang panahon sa nakaraang panahon. Kaya binabalikan yung history. Ano bang history? No? Kasi history repeats itself, kasabihan nila. Ganun yan eh. As the earth is round, ganun din po yan. Umiikot lang ang kasaysayan. Alright? At bagamat hindi po siya historical book, verifiable naman po ang kanyang mga events at ang mga narrative sa Biblia na nakasulat dito, verifiable sa ilang mga historical records ng kasaysayan. Some people say the Bible contains the words of God. Okay? Tingnan niyo yung pagkakasabi Sabi daw ng iba, the Bible daw contains the words of God. Yung iba, they say may mga errors ang Bible. Some scientists say it's a book of myths, no? Mythology, myth, kasinungalingan, legends, no? At saka mga folklores, mga kwentong barbero. Sabi ng iba, sabi ng mga scientists. I say no. Naniniwala kayo doon? No, it's not. They're all wrong. The Bible is the Word of God that shaped the history of the world. Alam nyo kung wala ang Biblia, hindi magkakaroon ng ganitong kwento ang ating earth. Agree kayo? Wala. Kung ano yung kasaysayan na nangyari sa atin na nababalita no, sa internet at nasusulat sa mga encyclopedia, Britannica at lahat ng yan ay hinubog ng Biblia. So kung ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi siya nagko-contain ng salita ng Diyos. Mali yung idea, the Bible contains the Word of God. No. The Bible is the Word of God. Ang Biblia ay hindi lang naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ito mismo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, there's not a single mistake in the Bible. Walang mali na word, walang mali na pagkakasulat ng mga propeta sa Biblia. Dahil kahit kailan, bakit? Although ang mga tao ang nagsulat ng Biblia, no? Ang mga sinulat nila ay hindi sa sarili nilang pinanggalingan. Sa susunod na topic natin, i-discuss ko paano nagsimula, how the Bible came to be. Paano nagsimula ang mga sulat sa Biblia. Alright? So hindi ko tatalakayin yan ngayon, sa susunod na linggo yan. No? Doon sa ating series. Okay, so walang mistake ang Bible dahil kahit kailan ang Diyos ay hindi nagkakamali. Sabi natin last week nung pinag-aralan natin, ano yung term na gusto kong matandaanan nyo? Immutable. God is immutable. Ano ibig sabihin? Hindi nagbabago ang Diyos. Yun ang pinaka-importante sa akin, personally, pinaka-importanting aspeto o attribute, character ng Diyos. God is immutable. He is never a changing God. Kasi kahit na powerful siya, kahit na loving, kahit na gracious, merciful, perfect God siya, kung all of a sudden biglang nagpalit ng isip ang Diyos, biglang, ayoko na. Ayoko na, bago na isip ko. Sige na, lahat kayo, tigis ulo niyo, punta lang kayo sa impyerno.
bawiin ko na yung mga sinabi ko. Bigla nagbago ang Diyos, tapos tayong lahat. Naintindihan natin? So, God is immutable. At mahalaga yan para sa aspeto ng Biblia na dahil ang Diyos ay perpekto, ang Diyos ay hindi nagkakamali, immutable pa ang Diyos. Kasi kahit perpekto ang Diyos, pag biglang nagbago ang isip niya, walang karapatan ng sino man taong makiusap sa Diyos, Lord, please, wag naman magbago isip mo. Lord, please, wag naman. Sabi mo, ganito. Wala. Sino ba tayo? Tao lang tayo. Naintindihan natin? Yung pong clay, nakita na kayo ng hinuhubog, yung pattern, gumagawa ng paso. Pwede bang sabihin ng paso, wag mo naman akong ukitin ng ganyan ang forma ko. Pagandahin mo naman, hindi siya pwede makiusap sa pattern. No? I am the potter, clay lang siya. Kung ano yung gusto ko, mangyari, pangit o maganda, wala kang say. Naintindihan natin? Ganon ang lahat ng creation. So what if God is a changing God? Tapos tayo. Naintindihan natin? The Word of God never changes. Amen? So yan ang importante. The Bible is the Word of God. And God is perfect and He is immutable. Now, may dalawang aspeto na kinakailangang maintindihan ng taong magbabasa ng Bible para ma-internalize nyo ang binabasa nyo. Alam nyo kung ano yon? Ito, the Bible is infallible at inerrant. Everybody say infallible and inerrant. Okay, ang ibig sabihin ng infallible sa Tagalog ay hindi nagkakamali. Ang inerrant, ano? Walang pagkakamali. Wow! Ganon ang Biblia. Kapag ito, may mga taong nagbabasa ng Bible, hinahanapan nila ng butas. Oh, ito, mali ito. Ano? Eto na, sinabi ko na eh. Mali ito eh. Mga ganyan, ano? So, kinakailangan ma-establish sa isip ng nagbabasa ng Biblia na yamang ito'y salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi nagkakamali, ang Diyos ay walang pagkakamali. So, His Word, the Bible, is infallible and inerrant. So, ang sabi daw ng infallible means incapable of error, and if something is infallible, it is never wrong and absolutely trustworthy. Pwede mong itaya ang iyong kasalukuyang buong buhay at ang next life mo after this life. Pwede mo talagang sandigan ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Pag sinabing inerrant means free from error, no? Na sinabi dito ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, kinontra ni Prophet Ezekiel, na kinontra ni Pablo, na kinontra ni Jesus Christ, na nagkagulo-gulo na, no? Ano to? Bakit kontra-kontra ito? Walang. 'Yun ang isang amazing sa Bible, no? Kaya nagkaroon ng universities, Bible schools, kasi pinag-aralan nila ito ng gusto sapagkat kahit saan sila magtungo sa Biblia, walang nagkulalaban o nagkakontra-kontrahang mga sinabi. Maski iba-iba silang mga writers, no? Halimbawa, ikaw, writer ka, katulad ng mga vlogger. May sinabi sa isang vlogger, tapos yung isang vlogger may sinabing ganito, nagkakontrahan na, no? Nag-away na. Kasi iba-iba sila ng thoughts. Kasi thoughts nila yon. Pero ito, isa lang ang thought. Galing lang ito sa thought ng Diyos, na marami lang ang sumulat. Nasusundan natin? Okay, sabi ng iba, hindi, tao lang sumulat niyan. Totoo. Tao lang sumulat niyan. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay, yung ballpen. Halimbawa, nagsusulat ako. Tanungin ko kayo, sinong sumulat niyan? Ballpen ba ang sumulat o ako ang sumulat? Ako ang sumulat. 'Di ba? Pero ang ginamit ko ay ballpen. Hindi natin pwedeng sabihin si ballpen ang sumulat niyan. Nasundan natin? Alright. Si ballpen ay material lang yan, ginamit lang yan. Pero yung utak ng sumulat, ang intelligent being na sumulat ay yung writer, si God. Ang tao walang alam sa Diyos yan eh. My thoughts are not your thoughts, sabi ni Prophet Isaiah. For as the heavens are higher than the earth, my thoughts are higher than your thoughts and my ways higher than your ways. We cannot understand God in full pero naisulat ito. Tas hindi sila iba-iba, nagtatalo-talo. Maski iba't ibang writer. Ganon katindi po yan. Everybody say the Bible is infallible and inerrant.
So, ganun po yan. Kung perpekto ang mga nasusulat dito, reliable siya, dependable, maasahan ito, pwede mong ipagkatiwala ang buong-buong buhay mo, temporal at eternal future mo sa sinasabi ng Bible. Ang dalawang ito po, infallible tsaka inerrant, ito ang dalawang pinakamahalagang aspeto na kinakailangan unang matanggap ng isang nag-aaral at naniniwala sa Biblia. Amen? Yan. Now, how did this perfection happen? Paano nangyari ito? Ha? God divinely inspired the human authors. Everybody say inspire. Ang original Greek word ay God breath, no? Hiningahan sila ng Diyos. Yung espiritu ng Diyos ay sumakanila upang sila ay susulat ng mga bagay na hindi galing sa kanilang isip, kundi galing sa isip ng Panginoon. Naintindihan natin? Yan ang tinatawag ng God breath inspiration. Ang sinasabi diyan. Ano, mamaya bibigyan natin, pupunta natin yung verse. God divinely inspired the human authors of the Bible, guiding them to write down His thoughts, His instructions, His encouragement, His love, His forewarnings, etc. That otherwise unknowable to humans. Mga bagay na unknowable para sa mga tao. The term Word of God underscores the belief that the Bible is God's message to humanity, containing His instructions, teachings, and promises. It is seen as the primary means by which God communicates with people. Everybody say primary means. Primary means. Ito ang pinaka-premyadong paraan ng Diyos para makipag-usap sa tao. Hindi po sa dreams. Hindi po sa visions. Ang pinaka-primary means that God speaks and communicates to people is through the Word of God, the Bible. No other material is deemed to be God's Word but the Bible. Walang ibang tinuturing na libro na sinulat ng mga tao na maituturing na salita ng Diyos kundi ang Biblia lang. Kaya kung meron kayong libro sa bahay, kung ano-anong libro meron kayo sa bahay, pero wala kayong maganda at sariling Bible, naku po, pobre ka. Alright? Tanungin muli yung katabi, may sarili ka bang Bible? Okay? So, sa mga wala pa, magkaroon tayo, ng sarili nating Bible. Now, ano yung mga sinasabi ng mga verses? Pakibasa, 2 Pedro 1:21, kung bakit ang Biblia, paano nagsimula, saan ang galing ang mga sinasabi sa Bible. Okay? 2 Pedro 1:21, pakibasa po ng malakas para kayo ay marinig. Ready? Begin. sapagkat walang propesyang dumating kailanman na nagbuhat sa kalooban ng tao. Sa halip, nagsalita ang mga tao ng mga bagay na galing sa Diyos nang sila ay magpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila'y nagpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumbaga sila ay sinasapian, no? Sila'y puspos ng banal na Espiritu. Ang mga sinusulat at sinasabi nila, siguro ini-imagine ko nung nabuo nila, ang dami nilang sinutang haba. Paano ko nasulat ito? Paano ko nasulat ito? Hindi naman ako nag-aral. Alam mo ba, ang mga apostol, hindi nagsipag-aral yan ng doctorate degree, kamukha natin, yung mga sumulat sa Bible. No? Pero, ang titindi ng mga sulat nila. Isa pang verse, Tingnan natin. 2 Timoteo 3:16-17. Sige po, pakibasa. Ready, begin. Ituro sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng gawain. Yes. Amen? Kinasihan ng Diyos ang lahat ng kasulatan. Sabihin natin lahat. Ibig sabihin, from cover to cover ng Bible, yung from Genesis to Revelation, ito ang mga tinutukoy na kasulatan at ito ay kinasihan ng Diyos. Magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama ng mali, pagtutuwid ng likong pamumuhay, pagsasanay sa matuwid na buhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat
at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Alam niyo, para maging ready ka sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan equipped ka with the Word of God. Hindi mo naman kinakailangan magpastor, pero kinakailangan equipped ka with the Word of God kasi ang Word of God ang basis ng lahat ng gagawin mo. Ang sabi diyan, lahat ng kasulatan. Ang tinutukoy ni Pablo dito, naturo niya kay Timoteo, ay mga kasulatan ng Tanak. Naalala niyo yung Tanak na tinuro ko sa inyo? Yung Old Testament Bible. Yun ang tawag sa Old Testament Bible nila, yung Tanak. Okay? Yun ang kasulatan. No? Yan daw po ay kinasihan ng Diyos. Now, yan ay Old Testament. Anong sabi naman sa New Testament? Mga Ebreyo 1, verse 1 hanggang 2. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, go. Noong una nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngunit nitong mga huling araw, itong last days na sinasabi, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano? Alam mo, sabi sa English, basahin ko sa English, sa Today's Living Bible version, long ago, God spoke in many different ways to our fathers through, kanino? The prophets. In visions, sa pamamagitan ng mga visions, dreams, and even face-to-face, katulad ni Prophet Moises, no? Nagpakita ng usap sa kanya sa burning bush ang Diyos, nagpakilala sa kanya, telling them little by little about his plans. But now, everybody say now. But now, in these days, he has spoken to us through his Son, to whom he has given everything and through whom he made the world and everything there is. See, ito palang Jesus na ito, ang anak ng Diyos, ang siyang nag-create ng buong mundo. At nangusap ang Diyos sa atin, hindi na sa mga prophets, kundi kay Jesus na. Kaya ang sa mga New Testament believers, ang ating pinakikinggan at pinaniniwalaan at sinusundan ay New Testament na, hindi na Old Testament. Ang Old Testament, pattern na lang ito. No? Kinukuhanan na lang natin ito ng leksyon. Pero si Jesus Christ na talaga, doktrina na ni Christ ang ating tinatangkilik. Amen ba? Si Jesus Christ na, kaya yung New Testament, kinakailangan intindihin nyo yan ng mabuti. Kasi sa unang 4 na libro dyan, nakasulat ang mga salita ni Jesus. Amen? So ano daw yon? Nung Old Testament, through the prophets, nung New Testament, through the Son, Jesus Christ na. Klaro po ito? So mga bagay na kailangan natin itong maintindihan. Alright, sabi sa John 1:1 verse 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Itong salita na ito yung si Jesus, the Word. No? Okay? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sa English nito, gumagamit ito ng pronoun na he. So ang tinutukoy nito ay male gender. So ang tinutukoy nito ay si Jesus Christ na. And then, pakibasa ang verse 14. Eto na. Yung salita, ano nangyari sa salita? Ready, go. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yung salita na nandoon from the beginning of time, nagkatawang tao, naging tao at nanirahang kapiling namin. Physical. Grabe, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, nakasama namin. At yung mga sinasabi niya, na kadalasan na hindi maintindihan ng mga disipulo, yun yung word na importante nating, mahalagang pumasok sa atin. Amen? Ayan. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew
chapter 24 verse 35, bawat lumalabas sa bibig ni Jesus, sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Grabe, ano? Ang kinumpara niya ang kanyang word, mga sinabi ni Jesus, kinumpara niya sa heaven and earth. Alright? Napaka-gigantic, laki ng comparison, pero hindi mawawala ang salita at sinabi ni Kristo. Kaya very reliable. Sabihin natin, very reliable ang salita ni Jesus. So ano nga po yung una ulit? The Bible is the Word of God that shaped the history of the world. Next, the Bible is the power of God. God is powerful. Alam natin yan. But alam niyo ba, the Bible is the power of God that brought salvation to mankind. Kahit powerful si God, kung wala ang salita ng Diyos, alam niyo ba, ang tao hindi masisave? Kasi it is only through hearing the Word of God, the Word of Jesus Christ, that you will be saved, that you will have faith. Ang tao may faith na talaga yan eh. Naintindihan natin? Pero hindi saving faith. We have believing faith, but not saving faith. Iba yung saving faith. Yung saving faith, nagsisimula lang yun ora mismo na napakinggan mo ang salita ng Diyos. Hindi yung pinanganak ka pa lang, lumaki ka, tinuruan ka ng nanay at tatay mo, matakot ka sa Diyos, magsimba ka, magdasal ka, magpakatino ka, magpakabait ka, meron Diyos. Yung ganon, at naniniwala ka na sa Diyos, hindi yun saving faith. Yung natural faith yon. Ang saving faith, nagsisimula lang kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kaya importante ganito pagka tayo o kayo ay may sisherang tao, walang paligoy-ligoy, diretsahin mo. Alam mo, mahal ka ng Panginoon. Si Jesus Christ namatay para sa iyo, tinigis niya ang kanyang dugo para sa iyong mga kasalanan, kailangan mo siyang tanggapin upang magkaroon ka ng kaligtasan. Naniniwala naman, sumasampalataya ka ba kay Jesus Christ? Pag narinig niya yung mga words na yun, yun yung saving faith. Pag tinanggap niya yun, doon lang siya masisave. Ganun lang. Wala nang paligoy-ligoy. Alright, kung mamatay ka today, sigurado ka bang pupunta ka sa langit? Hindi. Hindi ako sigurado. Gusto mo makasiguro, tanggapin mo si Jesus Christ. Ito ang sabi sa Revelations chapter 3 verse 20. Ito ang sabi sa John 3:16. Ito ang sabi sa John 1:1. Ito ang sabi sa John 1:12. Ito ang sabi sa John 3:3. Sabihin mo yung mga verses na yun. Narinig niya yun, doon pa lang sa oras na yun magsisimula ang saving faith. It is by hearing the words of Christ that a person can have a saving faith. Nasusundan natin? Alright, doon lang yun. The Bible is the power of God that brought salvation to mankind. Saan galing yan? Si Pablo nagsabi niyan. Pakibasa Roma 1:16. Ready, go. Romans 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew and also to the Greek. Ang Jew, ito yung mga Hudyo, mga Israelita. Ang Greek, ito yung mga pagano, mga non-Jews, non-Israelites. Tayo, pagano tayo. Alright? So, it is the power of God for salvation to everyone who believes. So, kinakailangan marinig nila. God is powerful. Unless they hear the message of the Lord, they will not be saved. Kaya, paano yung mga taong hindi nakapakinig ng salita ng Panginoon? Mababait naman sila. They will not be saved. Kasi ang good works cannot save you. Being a good person cannot get you to heaven. Being a good person cannot cleanse you from all your unrighteousness, from all your imperfections and mistakes. The only time na magiging perfect ka in the eyes of God is when you receive Jesus at nahugasan ka ng dugo ni Jesus Christ dahil sa pananampalataya na tinugon mo sa Panginoon. Amen ba? Basahin natin sa Tagalog. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego sapagkat sa ebanghelyo,
ipinapahayag ang katuwiran ng Diyos kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. Kinakailangan palang ipaalam sa mga tao kung paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya kung tao, kahit matuwid sa kanyang sarili, hindi pa rin siya magiging matuwid sa harapan ng Diyos hanggat hindi niya nalalaman ang paraan ng Diyos paano siya nagiging matuwid. Ang tao nagiging matuwid lang sa harapan ng Diyos kapag nahugasan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. How can he believe? How can he be washed by the blood of Jesus Christ kung hindi niya napakinggan ang Ebanghelyo? Kaya ang Ebanghelyo, ang power of God for the salvation of humanity. Amen ba? Yan. So, importante yan. Sabi pa dyan, at ito, buhat sa simula hanggang sa wakas, no? From beginning to the end, ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So, ang tao, kapag hindi nakapakinig ng Word of God, hindi talaga siya mananampalataya, then he will never be saved, kahit ang bait-bait niya, kahit ang buti-buti niya. No? Gaya ng nasusulat, sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Alright? Pakibasa ang Hebreo 4:12. Ito'y may kinalaman sa gaano ka-effective ang salita ng Diyos. Mga Hebreo 4:12 hanggang 13. Ready, begin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, Ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga isip, binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Wow! Napaka-explicit ng mga sinabi diyan, napakalinaw, napakamadiin, ano? Pakatalas ng mga words na ginamit. Alam niyo, itong mga pananalitang ito, hindi ito sulat ng taong sa sariling kaalaman niya, no? Sa sariling husay at galing magsulat, hindi. Ang ganitong mga panulat, ito'y napakalalim, napakalawak, ano? So, kasukasuan at buto, nakakaalam ng isip. Ang Biblia pala ay buhay, ano? Nakakaalam ng ating isip. So, kaya tayo kinakausap ng Lord na sa magitan ng kanyang mga salita. Alright? During the Old Testament period, sabi ng writer ng Psalm, okay, si David, sabi sa Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ayan. I have hidden your word in my heart. Everybody say your word. Your word. Yan. Ang sabi dyan, your word, ibig sabihin, kahit nung Old Testament time pa lang, word na talaga of God ang turing nila sa mga nababasa nilang kasulatan. Isa pang verse, Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 119 verse 105. Ibig sabihin nito, maski nung Old Testament time, ang turing nila sa Bible ay God's word na talaga. Alright? Binibigyan ko to ng emphasis kasi may mga ilang nagsasabi na ang Biblia daw, naglalaman lang ng salita ng Diyos. Hindi lahat ay salita ng Diyos. Okay? So, sabi ni Prophet Jeremiah, your words are what sustain me. They are food to my hungry soul. They bring joy to my sorrowing heart and delight me. How proud I am to bear your name, O Lord. So, your word, no? Ang salita ng Panginoon. Yan ay Old Testament. Sa New Testament, ito na ang nangyari. Pakibasa naman, New Testament period, mga Hebreo 1:3. Ang anak, ready, go. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Sa New Testament, ang anak na maningning na sinag ng Diyos, na kung ano daw yung Diyos, ganun din ang anak. So ito, nagdi-debunk ito ng mga taong nagsasabi na ang anak ay hindi Diyos, tao lang. Kasi kung ano ang Diyos, yun din ang anak. So kung ang Diyos ay Diyos, ang anak ay
Diyos. Alright? At ang sabi diyan, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihang salita. So kaya pala nangyayari itong sustenance. The world is being sustained by the word of Christ. Nasusundan natin yon? Okay? So nung Old Testament, the Old Testament believers, they were sustained by the scriptures, the word of God. No? Sila ay nasusustain ng kanilang faith. Wala pa si Jesus Christ kasi. No, they're looking forward na dumating at isilang ng anak ng Diyos, at ang Old Testament scriptures ang nagpapanatili, nagsusustain sa kanilang faith to keep believing hanggang dumating ang anak ng Diyos. Ngayon na dumating na ang anak ng Diyos, tayo, ngayon, after the time na dumating si Jesus Christ, 2,000 years ago, nasusustain ang ating faith at ang lahat ng bagay dito sa earth na to sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya importante ito eh. Importante ito na binabasa nyo, na meditate nyo, pinag-aaralan nyo. Ito na, New Testament, salita na ng anak. No? Salita na ng Jesus Christ. Alright? So, now, may tanong ako sa inyo. Imagine niyo po, what if we didn't have the Bible? Ha? Imagine mo, palawakin nyo lang yung isip nyo, ano kaya kung hindi tayo nagkaroon ng Bible ever? Never nagkaroon ng Bible. Never nagkaroon ng scripture. Never nagpakilala ang Diyos. Basta nandito lang tayo sa earth. Ano mangyari? Okay, meron ako ditong mga inilagay. Ha? Bibilisan ko kasi 10 ito eh. What would the world be like without the Bible? Number 1, if we didn't have the Bible, there's no God. No greater being above to sustain us. We're all alone in our life's journey. In the first place, how did we get here? No? Walang iniwan yun sa bata. Yan yung bata. No? Ayan, si Jelvi at saka si Javet. No? What if wala silang mama at papa? Hindi nila nakagisnan ang kanilang mama at papa. Ulila silang lubos. Maraming tanong yan na hindi masasagot. Bakit ba ako nandito? Bakit ako nandito? Tatanong nila yan. Ayan, mga marurunong yan dahil tinuruan yan ng tatay at nanay. No? Pero what if wala silang nanay at tatay? Tatanungin ni Javet, ate, where's mama? Where's daddy? I don't know. Sasagot ni ate. Anong mangyari sa kanila? Ganon ang tao. No, ligaw, hindi alam kung anong mangyari. Ha? There's no God. At magtatanong sila, in the first place, why are we here? How did we get here? Ha? Wala yung sagot. So yan yun. Now, may mga libro ba na sasagot sa tanong na yan kung walang Bible? Biblia lang ang sumasagot dyan. Tama ba? Nay Telma. Di ba? Biblia lang ang sasagot sa tanong na yan. Amen? Having the Bible around is a living proof that there is God. Kaya maling-mali talaga yung atheism eh. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos na may Diyos, na ang paniwala nila walang Diyos, maling-mali. The Bible itself is the living proof that there is God because the Bible is the Word of God. This is God speaking. Naintindihan natin? At bigyan ko pa ng isa pang example. Halimbawa, long-distance relationship. LDR. Okay? Naniniwala ka na mahal ka ng boyfriend mo o ng girlfriend mo. Okay? Pero hindi siya sumusulat sa iyo, never siyang sumusulat sa iyo. Ikaw pa kaya ay maniniwala na may nagmamahal sa iyo sa isang malayong lugar? Paano mo malalaman na mahal ka niya? Kapag nababasa mo ang mga sulat niya. Tama? Yes. What if never siyang sumulat at wala siyang sulat? Anong papasok sa isip mo? Wala doubt, walang nagmamahal sa akin, wala akong boyfriend, wala akong girlfriend. Naintindihan natin? Ganun lang yun. Pero merong Word of God. So the fact na merong Word of God, there is God. Amen? So isang sagot yan sa mga nagsasabi na mga atheista na wala Diyos. Pangalawa,
if we didn't have the Bible, we would never know the difference between a miracle and a magic, a truth and a lie. We'd never know what's right from wrong, what's good from bad. Di natin malalaman yun. Ano bang tama sa mali? Ano bang pagkakaiba ng mabuti at ano bang pagkakaiba magic at saka miracle? Pareho lang yun. Ibang kaiba yun. Truth and lie, hindi mo malalaman. Kasi walang parameters. Walang standard. Ang Bible ang standard. Okay? Kaya nagkaroon ng konstitusyon ang mga bansa. Because of the Bible, nagkaroon ng standard, sinundan ito ng mga bansang demokratiko sa buong mundo. Alright. Yes. Kaya, nagkaroon tayo ng mga batas-batas. If we did not have the Bible, we would never know the difference between all of these things. Number 3, if we did not have the Bible, we would never know peace, safety, security, and tranquility in the midst of trouble. We'd only know what? War, ravages, anger, fear, and pain. Yun lang ang alam natin kung walang Bible. Walang magsasabi bakit nangyayari ito. Hindi natin alam kung bakit ang gulo-gulo na mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo masusustain ng lahat. Hindi natin alam ang difference ng lahat ng ito. Pang-apat, pakibasa. Ready? Go! If we didn't have the Bible, we would have no purpose at all, no reason to live for, and no reason to die for. So what are we here for? Kung wala ang Bible, we would have no purpose at all. No reason to live for and no reason to die for. So what are we here for? Bakit tayo nandito? Ate, sabi ni J-Ben, kumbaga, bakit tayo nandito? Bakit wala tayong mama at papa? No, wala silang sagot. Pero walang mama at papa kasi na nagsasabi sa kanila kung bakit sila nandito at ano ang dapat nila, anong purpose nila sa pamilyang ito. Naintindihan natin? Ganoon tayo. Kaya mayroong Bible, okay? Number 5. Pakibasa ng sabay-sabay. Ready? Begin. If we didn't have the Bible, there would have been no love, no faith in humanity and our environment, only pride, apathy, and hatred. Apathy, yung wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo dyan. May sarili akong buhay, may sarili akong problema, pride and hatred. No love sa humanity, sa kapwa, no love sa environment. Sige, sirain natin tong mundong ito. No? Magpatayan na lang tayo. Yung mga ganyan. If we did not have the Bible, we would never know all these things. Okay, number 6. If we did not have the Bible, we would be free to do all we want with no accountability to anybody, including ourselves. Yes. Wala kang accountability. Wala kang pakialam. Wala kang sagutin. Ika nga. Wala magsasabi sa iyo kung anong dapat, kung anong gusto mong gawin, gagawin mo. Wala nang hustisya. And justice is not even a word in the dictionary kung walang Bible. No, kasi you will never know what is right, which is wrong, which is bad, which is good. Wala eh. 'Di ba? Sa Biblia lang 'yan. Ang tao pwede mag-imbento kung anong tama. Kung walang batas, ako gagawa ng batas. Ako mapera akong tao. Sabihin ng taong to, mapera ako. Huwag niyong kakantiin ang kaperahan ko dahil papatayin ko kayo. Pwede siyang gumawa ng batas ng ganun. Naintindihan niyo? Dahil sa pera, ang Diyos niya ngayon ay pera na. Naintindihan niyo? Pero wala kasi siyang sinusundan yung kanyang sariling pangunawa at akala ang magiging batas. Ganun, no justice na ngayon. No? So, yan. Number 7, if we didn't have the Bible, money would be the rule. Ang saligan, ang talagang magiging batas ay pera. The God of humanity, democracy would not be a word in the dictionary. Dictatorship and corruption would be the only name of the game. Gusto mong manalo sa labanan, kinakailangan diktador ka, kinakailangan corrupt ka. Total, wala namang huhuli sa'yo, walang batas, wala lahat. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ganun yun. Alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng mga rules na to? It's because of the Bible. Yes.
Ha? Doon nagsimula lahat ng yan. Na-shape niya yung history. Naintindihan natin? Because of the Word of God. Okay? Number 8, if we didn't have the Bible, there would have been no set rules, no laws, no standards, no morals, no grace. Everyone rules. We are the law. We would act as animals. Nanood kayo ng ng mga National Geographic? Nanonood kayo niyan? Ang sarap panoorin na nagpapatayan yung mga hayop. Ano? Nagkakagatan sila. Pero ang sarap panoorin kasi bakit ang sarap panoorin? Ha? Wala kasing batas sa kanila eh. Ha? Kung wala din tayong Bible, wala tayong batas, ang sarap magpanoorin na magpatayan. Ito kaya, patayan kayo, sige na. Sige na, laban. Matira, matibay. Ganun na ang mundo. Ha? Alright, walang grace, walang morals, wala lahat ng ito. So, ganun ka-importante ang Biblia. Ang Biblia nagsishape ng moralidad ng tao, ng standards ng tao. Everybody rules without the Bible. We are just like animals. Okay? Makita niyo yung magnaglaban yung nilusob ng mga hyenas, yung isang leon, yung mga ganun, Alright, so, anyway, manood kayo ng National Geographic, masaya yon. Number 9, if we didn't have the Bible, we would have no hope. Ito na. No dream of the future, no chance of a better world, and a better life hereafter. Wala. Pangit ang mga nangyari sa buhay natin ngayon dito. Wala ba tayong ibang maasahang mas maganda-ganda naman? Wala. But thank God, we have the Bible. Meron tayong maasahan. We have hope. Amen? Ganun kaganda ang salita ng Panginoon. Lastly, if we didn't have the Bible, history would have never been as we see it today. It would have been all hell broken loose. No? Impyerno ang mundong ito kung wala ang salita ng Diyos. Kaya, i-cherish nyo ang Bible. Ganun siya kaganda sa buhay ng tao. Okay? Now, sabi nila, may mga nagsabi na sa Biblia, daming patayan eh. Daming patayan. Ngayon, ang tanong dito, kung wala ang Bible, kung wala si Yahweh, kung wala ang Diyos, walang patayan? May mga ilang mga ateista na talagang hindi naniniwala sa Diyos. Tingnan mo kung ilan ang mga namatay sa kanilang mga polisiya. Kilala niyo si Mao Zedong? Mao Zedong. Former President of the People's Republic of China, founder ng Communist Party of China, noong 1958 hanggang 1962, sa loob ng 4 na taon, nasa 80 to 100 million ang namatay sa kanyang rulership. Ganong katindi. Akala nyo si Hitler lang ang may maraming pinatay. Hindi lang, si Mao Zedong po. Okay, sino pa? Si Joseph Stalin. Okay, military ruler of the Communist Party of the Soviet Union. Ito yung Russia ngayon, no? 1924 hanggang 1953, 60 million na mga tao ang na-wasted, namatay dahil sa rule nila na hindi sila naniniwala may Diyos. Kung ano yung gusto lang gawin, gagawin niya. Dictatorship. Okay? Joseph Stalin, siyang pinuno ng communism. Si Adolf Hitler, okay? Nazi Party dictator, 1933 hanggang 1945. Ilan ang mga namatay dahil sa kanya? Pati kasama na ang war. Kabilang na dyan ang 6 million Jews ng Holocaust, okay? Hanggang 85 million katao ang mga namatay. Mga taong hindi naniwala sa Diyos, ang kanilang sistema ng pamumuhay at batas ay puro patayan. Alam niyo, sabi ni Hitler, alam niyo ba si Hitler pinanganak na Katoliko? He was born Catholic, raised as a Catholic, Christian, believer sa Diyos, believer sa Bible. Pero nung lumaki siya, lumayo na siya sa pananampalataya at di na siya naniniwala sa Christianity. Ang sabi daw niya, ang Christianity daw ay para lang sa mga poor. Ibig sabihin, itong sina Stalin, sina Hitler, na nasa kapangyarihan, may pera, itong mga to, pera ang kanilang kapangyarihan, ang Diyos nila. No, kung ikaw ay may pera, ikaw ay hindi ka kinakailangan maging Kristiyano dahil ikaw ang batas. Ganun yun. Gawin mo ang lahat ng gagawin mo at ikaw
ay makakalusot sa batas. Naintindihan? Na ito, nangyari ito na merong Bible. What if walang Bible at all? Naintindihan natin? Naku, kawawa lahat ng mga pobre. Kawawa lahat ng mga walang pera. Ubos. Naintindihan natin? So, ganun po yan. Anong sabi sa Psalms? Naku, hindi ko nailagay dito. Sa Psalm chapter 19 verse 7 to 10, may kanta pa nga ito eh. The law of the Lord is perfect. Psalms chapter 19 verse 7 to 10, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are high or right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. And in keeping them, there is great reward. Last time, kinanta pa natin ito. Naalala nyo? Gusto kong basahin nyo ito. Pakibasa, sabay-sabay. Ito'y isang parang bilang konklusyon ng ating pagpapahayag ngayon. Gusto kong isa puso nyo, isa buhay nyo po itong babasahin nyo. Ready? Begin. Pasalamatan natin ang Panginoon na ipinagkaloob niya ang kanyang salita, ang Biblia. Purihin natin siya sa lahat ng kanyang ginawa at gagawin pa sa kasaysayan ng ating mundo. Umusbong man ang kasamaan, ito'y panandalian lamang sapagkat lulupigin ito ng salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang pagkakataon na ang Biblia ay malayang tinatangkilik sa Pilipinas at malaya natin na ihahayag ito sa ating lipunan sapagkat di lahat ng bansa ay merong ganitong kalayaan. Purihin ang Diyos. Amen. Alakpan natin ba? Alam niyo ba sa China ngayon, alam niyo ba na yung balita? Nire-rewrite ng China government, na hindi ko lang sure kung government, nire-rewrite daw nila ang Bible. Pinapalitan ang mga nakasulat doon. No? Hanapin niyo yan sa YouTube. No? Isang balita yan doon. Kung ano yung kapaliktaran ng sinabi ng Bible, yun yung tas piniprint yun at yun ang pinamimigay sa mga tao. Okay? At ang kapupuntahan noon, ang ending noon, deception at tuturo nila ang communism. Okay? So, ganun ito ngayon. So, nakakatakot. So, pag-aralan natin, tangkilikin natin, at isabuhay natin ang Biblia, magkaroon tayo ng Biblia. Amen po ba? Alright. So, ganun siya ka-importante. Meron po tayong natutunan ngayon. Next Sunday, we will talk about the part 2, how the Bible came to be, under our theme pa din na knowing the Bible fully well. Okay? So, paano nagsimula ang Biblia? Paano ito naisulat? At bakit ito nananatili hanggang ngayon? Okay? Alright? So, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin at mga nanood ngayon. At i-share nyo po ito sa inyong mga friends. Ipasa nyo ito kung gusto nyo silang ma-reach out at makikilala sa Panginoon, matutunan ang Biblia. So, pangan nyo sa susunod muli na Sunday, ang ating live stream dito. Palakpakan natin uli ang Panginoon. We will pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng naabot ng tinig ko at ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa kanila at ipuin mo ang kanilang puso at sila ay tumanggap sa iyo, tangkilikin ang iyong salita, panampalatayanan, talikuran ng kasalanan, at ipamuhay ang iyong salita. Salamat sa iyo, Ama, napakabuti mo sa amin, tinataas ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.